Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Kuya, full tank sagad. Mga motorista, nagkukumahog na namang magpakarga bago ang panibagong heavy gatataas presyo sa susunod na linggo. Ilang gasolinahan, nagkakaubusan ba talaga ng supply o iniipit lang? Mga jeepney driver, humihirit ng 2 pisong taas pasahe. Hindi raw sapat ang 5,000 pisong ayuda. Ito ang isa pang kalbaryo. Mga biyaheng barko sa Semana Santa, mahal na pamasahe rin ang papasalin. Mga paaralan, panahon na nga bang magpatupad ng online classes ngayong sobrang mahal ng gasolina? Alamin natin ang pulso ng taong bayan. Sa News 5 Mindanao, dump truck ng araro ng mga sasakyan. Rider na ang kasangkanyang misis at 1 taong gulang nilang anak na ipit sa karambola. Ang cum laude gasoline boy na ito, Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. naka-one-on-one ng News 5. Kilalanin natin siya maya-maya lang. Eto na nga. Mga bagong kapatid shows na dapat abangan. Ang Face to Face with Ate Coring at ang singing contest na reality TV in one. Friday the 13th at nakakagimbal na nga ang presyo ngayon ng petrolyo. Halos 100 pesos na ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Ang mahal na nga, nagkakaubusan pa raw ng supply sa ilang gasolinahan. Hirit tuloy ng mga jeepney driver, gawing 15 pesos ang pamasahe sa jeep. At live mula sa EDSA Cubao, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, magkano na eksaktong presyo dyan ng petrolyo at magkano pa ang itataas nito at kailan? May nakasabit ng puting placard sa hose ng diesel sa gasolinahan nito sa Quezon City. Ibig sabihin, sold out na. Kaya ang fish dealer na si Mang Angelito Palekpek bigong magpakarga. Ang masaklap, biyaheng Batangas pa si Mang Angelito. Magkarga sana kami at kailangan nga namin ng siyempre malayo ang aming biyahe. Ay ngayon, nagkaubusan nga dito, ay bahala na kung saan kami makakarga nito. Ang messenger namang si Ricardo Cruz dumayo pa sa ibang gasolinahan para magpa-full tank. Nagkakaubusan na kasi sa kanila. Katulad doon sa amin, sa may lower Bikutan, nung nakarang gabi, papagas kami, wala na. Sa isang gasolinahan na naikutan ng News 5, naabutan namin ang kanilang staff na nagre-refill. Matapos kasi ang tigil operasyon ng 2 araw, ngayon lang sila ulit nag-back to business. Tumangging magpa-interview ang pamunuan pero ayon sa kanila, nagkakaubusan ng supply. Una nang sinabi ng Department of Energy na merong fuel stock ang bansa sa loob ng 50 araw. Pero bukod sa nagkakaubusang supply sa mga gasolinahan, ito pa ang isang pasanin ng mga kapatid natin. Ang panibagong big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa tansya ng ilang energy experts, papalo sa halos 23 pesos ang itataas kada litro ng diesel. Ang gasolina naman aabot ng halos 17 pesos. Sa kerosene naman, tumataginting na 20 pesos kada litro ang posibleng itaas. Ibig sabihin, posibleng pumalo sa higit kumulang 100 piso ang kada litro ng produktong petrolyo. Kaya ang ilang food delivery rider gaya ni Sherwin de la Serna, wala nang pahinga para lang may kitain. Sinusulit na raw niya ang pagbiyahe mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para kumita ng 4 hanggang 500 piso. Wala tayong magawa sir kasi yun ang kailangan biyahe na lang kahit paano para may pangkain din. Ito ang malawakang epekto ng giyera sa Middle East. Una nang nag-anunsyo ang gobyerno na may 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga public utility vehicle driver.
Sisimulan daw ito sa susunod na linggo. Tinitingnan na ng LTFRB ang digital na paraan ng distribusyon. Pero giit ng ilang transport group, magtaas pasahe na ng 2 piso. Kahit po kasi may fuel subsidy, kung ganun na po ang susunod na itataas, kung aabutin po ng 100 yan, hindi na po talaga natin kakayanin. Pero ayon sa DOTR, pinag-aaralan pa ito. Ang pagtaas ng pamasahe, ang kaakibat niyan, pagtaas ng mga bilihin at serbisyo. So we have to parang tread this very carefully with abundance of caution. Tinitignan namin ngayon how to strike a balance. Ang LTFRB naman pinaplansya ang 3 buwang libreng sakay para sa publiko. Ang budget po na nakalaan ngayon sa DOTR is 1 billion. At yan po ay uubos at tatagal po ang programa hanggang maubos po natin yung 1 billion. Pero panawagan ng isang labor group, tapyasan ng gobyerno ang buwis sa langis. Una na ring sinabi ng mga kongresista na pag-aaralan ang posibleng pag-aamyenda ng Oil Deregulation Law para makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis sa panahon ng krisis. Julius, balikan natin yung tanong mo kanina kung magkano na nga ba ngayon yung presyo ng produktong petrolyo. Dito nga sa may gasolinahan na ito, dito sa may Quezon City. Kumbaga, pagdating sa grade sa school ay Pasig na yung Maraming salamat, Riniel Pawid. Samantala, nagkarambola ang mga sasakyan sa Bukidnon na sandwich ng 2 sasakyan ang isang rider, pati ang kanyang mag-ina na damay. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Namimilipit sa sakit ang rider na yan sa Malaybalay, Bukidnon. Na-sandwich siya ng pickup truck at wing van sa gitna ng karambola ng mga sasakyan. Dahan-dahang pinaabante ang truck. Agad siyang inalalayan ng mga residente. Pinahiga siya sa simento. Nilagyan ng tela ang duguan niyang paa. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng nakaladkad na pick-up. Natumba pa nga ang isang poste ng kuryente. Nagkalat din sa kalsada ang mga basag na bote ng soft drinks. Agad dinala sa ospital ang 44 years old na rider. Sugatan din ang kanyang misis at 1 taong gulang na anak na nakaangka sa motor noong maaksidente sila. Base sa investigasyon ng mga pulis, unang nawala ng kontrol ang dump truck. Inararo nito ang iba pang sasakyan na nagdulot ng karambola. Tinutow ng dump truck ang ating wing van. Tapos, galing po itong north, papuntang south direction, and biglang nag-left kasi paikot yun, sir. Nag-swerve uncontrollably. Bukod sa na-sandwich na rider, nadamay rin ang sugatang tricycle driver. Sumuko naman ang nang-ararong dump truck driver. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple serious physical injury and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Patay ang isang rider nang saksakin siya ng hold-upper na nagkunwaring pasahero. Ang biktima kumakayod pa naman para makaipon ng pampakasal. Ang huling sandali ng rider nasa pulpasan video. Sa Frontline Report ni Dave Abuel, exclusive. Tulong! Boss, tulong! Humihingi ng tulong ang lalaking may dalang helmet ng makunan sa CCTV sa Barangay Calzada, Tipa sa Taguig City madaling araw nitong Miyerkules. Tulong po! Boss! Walang tigil sa pagsigaw ang 26 anyos na lalaki habang hawak ang kanyang dibdib na may tama na noon ng saksak. Hanggang sa makita na lang siya ng ilang residente sa lugar na wala ng buhay. Sa investigasyon ng mga pulis, motor taxi rider ang lalaki. Hold-upper pala ang naisakay niya at may 2 naghihintay na kasabwat sa kanyang drop-off point. Lumalabas na motor ng rider ang talagang target ng mga kawatan pero cellphone lang ng biktima ang nakuha. Dito na siya sinaksak. Nagaw po yung cellphone niya, then nung nakipagbuno na siya, ayaw niya ibigay cellphone niya, inundayan na po siya ng saksak. Sa tulong ng mga testigo at backtracking sa mga CCTV, 2 sa mga sospek ang naaresto, kabilang ang mismong nanaksak. Lubos ang pagdadalamhati ng kinakasama ng biktima. Pinag-iipunan na raw kasi ng rider ang kanilang kasal, kaya todo kayod siya sa trabaho.
Pinoproblema nila ngayon ang gastusin sa burol at pampalibing. Sobrang sakit po, sir. Sabi niya kasi sa akin, sir, balak niya kasi magpakasal kami this year. Kasi yun nga po yung nangyari. Tumanggi nang magpa-interview ng mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery with homicide. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, tumaas ang pamasahe sa Roro sa Batangas Port. Dadagsain pa naman ang pantalan ngayong magsesemana Santa. Live mula sa Batangas Port ng sa Frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang pamasahe dyan? Nako Cheryl, tumaas ng 30 hanggang mahigit 100 pesos ang pasahe sa mga barko dito sa Batangas Port. At kanina ay umikot nga dito si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez para siguruhin yung kahandaan ng lugar na ito. Ngayon inaasahan niyang dadagsa mga pasahero dito ngayong darating na Holy Week. Pinaghahandaan na ng Batangas Port ang dagsa ng mga pasahero para sa Semana Santa. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang passenger terminal building ng Pantalan. Handa naman ang Batangas Port sa bugso ng pasahero. Yun nga lang, mukhang ang mga pasahero ang hindi handa sa sumalubong sa kanilang taas pasahe. Simula noong nakaraang linggo hanggang ngayong araw, 4 na shipping lines na nagpatupad ng taas pasahe sa mga papuntang Calapan at Rojas sa Mindoro. Gayon din sa biyaheng Paromblon, Katiklan at Puerto Galera. Ang economy class sa papuntang Calapan na dati 540 pesos, 650 pesos na ngayon. Habang ang biyaheng Puerto Galera naman na dating 620 pesos, 650 pesos na ngayon. Ilang shipping lines pa ang nagbabalak sumunod sa taas pasahe bago mag-Semana Santa. Paliwanag ng DOTR, epekto pa rin ito ng taas presyo sa langis, bunsod ng gyera sa Middle East. Ang fare po kasi nila is deregulated. Pagamat deregulated, ang sinasabi natin sa kanila kung magtataas sila ng kanilang pamasahe, it should be reasonable. At naglabas po ang Marina ng isang memorandum circular na kung magtataas ng pamasahe ating shipping lines, it must be within 20%. Wala namang magawa ang mga pasahero. Nakaka-disappoint kasi nung nag-COVID po kasi tumasa sila. Tapos tataas talaga pero sobrang taas. Yun lang. Nagulat lang ako. Noong Enero, nagtaas ng 30 pesos sa terminal fee ang Batangas Port. Sa Hulyo, may panibagong 30 pesos na taas singil dyan na makakadagdag pa sa bayarin ng pasahero. Doon sa gagasto ng kababayan natin sa barko ay ang napakalaking bahagi ng gastusin nila sa kanilang pagbabiyahe ay yung pamasahe sa barko rather than the terminal fee. Alam mo Cheryl, 2.45 million passengers ang ine-expect ng Philippine Ports Authority na magpupunta sa mga pantalan ngayong darating na Holy Week. Mas mataas yan compared doon sa 2.29 million na naitala noong Holy Week noong 2025. Pero yung estimates na yan ay ginawa bago sumirit ang presyo ng langis. So mukha raw na mas kokonti dyan sa numerong yan ang pupunta sa mga pantalan ngayong darating na Holy Week dahil nga mas mahal na yung pamasahe. Cheryl. Gerard, sa mga susunod na linggo, abay, mas tataas pa yung presyo ng petrolyo at kakambal nga niyan ang taas pasahe. Meron na bang nag-a-advance booking dyan para sa Semana Santa? Cheryl, sa ngayon wala pa naman tayo nakikitang nag-a-advance booking dahil yung mga pasahero dito, madali naman daw makakuha ng ticket dito, lalo't ngayon napakaluwag pa. Pero sa mga darating na araw, siguro may mga mag-a-advance booking 2 days ahead. Pero yung 2 weeks ahead, mukhang wala pa sa ngayon, Cheryl. Gerard, ano naman yung epekto ng taas presyo ng petrolyo sa mga barko na may kargang mga produkto? Siyempre, Cheryl, yung mga barkong may dalang mga kargamento, may dalang cargo, siyempre magtataas din yan ng kanilang mga singil doon sa mga dinadala nilang produkto at yan ay magta-translate siyempre doon sa mga produktong ibinebenta sa atin bilang mga consumers. Pero alam mo, sinasabi ng PPA ay hindi nila pwedeng basta-basta tanggalin yung i-waive yung mga fees na binabayaran itong mga barkong ito dito sa mga pantalan. Kasi ang sinasabi rin ng PPA ay napakaliit lang din naman daw na napupunta sa PPA.
PPA, like yung isang sinasabi sa atin ni Attorney Jay Santiago ng PPA, ay nasa 3% lamang yung government share na binabayaran nitong mga barkong ito, at just sa 3% na yan ay nasa 10% lamang yung nakukuha ng PPA. So napakaliit na porsyento na lang, at yung hindi na nila sisingilin sa mga barko kung sakasakali ay hindi naman daw magta-translate sa mas mababang presyo ng mga bilihin dahil napakaliit na lamang nito. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Usap-usapan ngayon ang pagdaragdag ng online classes para makatipid ng gasolina. Pero ang ilang magulang, estudyante at teacher, hati ang opinyon dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, muling na pag-uusapan ngayon kung ibabalik ba ang online classes. Pero para sa ilang estudyante at magulang, hindi ganoon kasimple ang sagot. Naabutan ng News 5 ang senior high school student na anak ni Crystal Lupiana na nakasalang sa online classes gamit ang cellphone. Nakakasunod naman daw siya sa leksyon. Pero ayon kay Nanay Crystal, may problema sila kung sakaling ibalik na nga ang online classes. Iisa lang daw kasi ang cellphone na ginagamit ng 3 niyang anak na nag-aaral. Kailangan po ng wifi. Paano po pag walang wifi, magdo-load pa po araw-araw. Kung ibibili lang po ng pagkain, kaysa ilalagay pa po sa panload, sa pang-araw-araw. Para naman sa graduating college student na si Jerry Vititong, mas makakatipid siya kung online muna ang klase dahil hindi na siya magpapagas ng motor papasok ng eskwelahan. Dating nagpapagas ako ng mga almost 300, ngayon umaabot na ng mga almost 500 per full tank para sa buong linggo. Imbis na makakatipid ako, tapos magagamit ko pa siya sa mga pan-daily expenses ko, napupunta lang sa gas. Ganito rin ang apelan ng faculty member na si Attorney DJ Jimenez. Gawing option daw muna ang online classes. Talaga makatitipid ka, no? Kung sakaling hindi ka muna babiyahe at maging online. May energy consumption pero hindi ganun kabigat yung impact. May mga areas na natututo naman kahit online. Sa ngayon, wala pang pinal na utos ang Department of Education at Commission on Higher Education. Pero may ilang mambabatas na sinusulong ang pansamantalang online classes kung magtutuloy-tuloy ang taas presyo sa langis. Para naman sa grupo ng mga guro, dapat pag-aralang mabuti dahil hindi lahat ng subject ay pwedeng online lang. There's no one size fits all. There are also subjects where it requires face-to-face. But for us to say online lahat, that wouldn't work. Kahit nagbalik normal ng sitwasyon mula nung COVID-19 pandemic, maraming kolehiyo at universidad sa bansa ang nagpapatupad pa rin ng blended learning setup. Malaking porsyento ang kailangang face-to-face sa papasok ng estudyante habang may mga araw namang pagbibigyan pa rin ang online classes. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pumalo na nga sa halos 100 pesos ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Ang matindi pa raw ay tataas pa yan. Live mula sa EDSA Cubao, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, anong update dyan? Cheryl, kumbaga nga sa grado sa eskwelahan ay pasado na raw itong mga presyo nga ng produktong petrolyo dahil line of 8 na yung mga presyong nakikita natin ngayon all over Metro Manila. Ilan nga ay pumapalo na sa 90 pataas. Pero sa susunod na linggo, ayon sa ilang energy experts, ay posible pang lumampas yan ng 100 pesos kada liter. Pero ito yung isa sa mga diskarte ngayon ng mga kapatid natin na mga driver at lalong-lalo na ngayon mga nasa PUV sector. Yung ilan sa kanila ay may mga ginagawa ng paraan para makatipid at masulit yung pagpapagasolina. Nandito tayo sa isang gasolinahan sa may Quezon, sa Main Avenue. At isa nga sa nakita natin kanina ay si Sir. Sir, magandang gabi. Pangalan po natin? Alan Cantilabs po, Quezon City po. Si Sir Alan, Sir Alan, dito na sabi nyo ay ngayon nakapila kayo para nga magpagasolina. Sir, anong diskarte gagawin nyo ngayong mataas na yung presyo ng produktong petrolyo? Balde ang ginagawa namin, full tank sagad, isang technique na ginagawa namin dati pa na kahit sa 100% ang tanke ay sasagad pa namin siya sobrang-sobra pa extra extra tipid pa kung saan extra storage yung sa gauge niya, kung saan inaalog pa namin sasakyan.
Naalog, kumbaga sir, may bago to no, dahil simula kaninang umaga naririnig ko na yung full tank sagad. Normally full tank lang yung naririnig natin. Ito nga yung full tank daw, yung pag yung nozzle nga nung hose ay na-tip na nung nitong mga gasolina o diesel ay mag-a-alert na ito. Pero sila full tank sagad, yun yung parang ipapapunong-puno nyo. Inaalog pa namin sa sakya pa sumagat pa siya. And then after sagad, kung pwedeng makasingit pa yung yung bote ng plastic bottle, yung tamang sukat na Lalagay pa doon. Sir, pero sabi nung ilang usapan natin, yung mga ganyang full tank sagad, minsan may mga ano rin yan, may mga cons din o yung kumbaga hindi siya advantageous no, yung makakasama dahil minsan daw umaamoy yung gasolina sa mga loob ng sasakyan. May disadvantage talaga siya. Yung una, sa throttle niya, sa gauge ng fuel gauge, kasi sira talaga siya. Kasi wala na yung hangin, kung saan naiipit na siya. Kaya, and then, pangalawa, nag-overflow siya. Pag mali ang pagkabuhos ng gasolina, mangangamoy talaga sa loob. Okay. At isa pa, Cheryl, no, dito sa mga napag-alaman natin, sa ilang grupo nga ng mga taxi driver, ay yung ilan, kaambang pagsirit na naman ng presyo ng petrolyo sa ay yung ilan daw ay hindi na nga babiyahe muna. Tama ba yun, sir? Siya na instead every day, every other day ang biyahe, ang iba. Ang pagkaalam ko sa jeepney, mas grabe sila dahil medyo hinahinay sila sa pasada. More in pila-pila talaga sila. Okay. Mag-iingat sa biyahe. Magandang gabi po. Ayan, Cheryl, no, puntahan naman natin ngayon dito yung mass transportation system dahil nga ito no dito sa may bus station dito sa may Main Avenue, makikita at kapansin-pansin na mas marami raw talaga yung mga kapatid natin na tumatangkilik na nga ngayon dito sa mass transportation. Though nagkaroon na ng 4-day work week, ito namang ilang mga kumpanya ay nagsagawa na o ine-encourage na yung ilan nga sa kanilang mga empleyado na magkaroon ng sariling carpooling. May mga nakausap rin tayo kanina na pag nasa isang kumpanya o pinagtatrabahuhan ay nag-aambagan na lang sa paggasolina ng iisangang sasakyan. Cheryl. Rainiel, may sagot na rin ba ang Department of Energy kung bakit may mga nauubusang supply ng petrolyo? Cheryl, kanina ay sinubukan natin yung tanungin sa Department of Energy at sa ilang mga energy sources natin. Ang sabi nga nila ay ang possibility nito ay talagang wala na raw supply o hindi na nga maidala dito sa mga specific na lugar. Gaya na lamang no, may nakuha tayo na nagkakaubusan na rin din sa may Northern Luzon, specifically sa may Dagupan, Bulacan at ilang area dito nga sa may Bataan. Dito naman sa Metro Manila, kanina ay nakita natin yung isang gasoline station pero na-delay lang daw. Pero yung delay na yun, Cheryl, ay 2 days silang hindi nag-operate, no, hindi operational. So malaking lugi talaga doon nga sa mga gasolina ang sabi nila. Pero yung ilan dito sa mga nakausap natin na mga tsuper, ang sinasabi nila ay possibility rin, malaki rin yung posibilidad na yung ilan sa mga gasolinahan ay sasamantalahin yung pagkakataon na to na ipitin dahil nga sa susunod na linggo ay mas malaki na naman yung ipapataw. Pero bawal po sa batas yung pag-iipit at pagmamanipula nga ng langis at ng presyo nito. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Arestado ang isang Italian national dahil sa kasong sextortion sa Makati City. Nagbantang ipapakalat niya ang maseselang litrato ng biktimang Pinoy kung hindi siya bibigyan ng 80,000 pesos. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ong Pauco, exclusive. Naaktuhan pang nagbibilang ng pera ang Italian national na ito sa isang coffee shop sa Makati City. Ang libu-libong pera na yan, galing pala sa pangingigan niya sa isang Pilipinong transgender. Itong Huwebes ng umaga, tuluyang naaresto ang suspect. Hinihingan siya ng pera kapalit ng mga hubad na larawan. Accordingly, nagkakilala sila sa isang dating app through a common friend. Tapos dun po, nung nagkakilala sila, itong biktima ay nag-send po ng mga nude photos sa foreign national na suspect po. Personal na nakausap ng News 5 ang biktimang si alias Clea. Ayon sa kanya, 80,000 pesos daw ang hinihinging kapalit ng dayuhan para hindi ilabas ang masiselan niyang litrato at videos. Nakuha niya po kasi yung
yung mga pictures ko po tsaka videos ko po na nakahubad. Kasi yung tablet ko po naiwan po sa condo niya. So, nagkaroon po siya ng access. Ako po, medyo vulnerable kasi kahihiwalay lang po namin na ex ko. So, ayun po. Medyo nauto po ako. Nadakip sa kinasang entrapment operation ng Makati PNP ang dayuhang sospek. Tumanggi nang magsalita ang sospek. Pero giit daw niya sa mga polis, ginawa lang niya ang krimen dahil naggoyo din siya dito sa Pilipinas. Accordingly, yung Italiano na ito, dati na pong humingi ng tulong dito na nabiktima din po siya. Siguro gusto niya makabawi. Kaya siguro napili niya itong transgender na kanyang mabibiktima. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong robbery extortion. Paalala ngayon ng mga pulis. Mag-iingat po tayo sa paggamit po ng dating app. Kung bago pa lang po kayo magkakilala at wala naman po talaga kayong personal na relasyon sa isang taong nakilala nyo sa online, wag po kayong magpapadala sa kanila na bigyan sila ng mga masiselang larawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nauwi sa trahedya ang birthday party sa San Juan, Batangas. Isang grupo kasi ang nanggulo at namaril na ikinamatay ng lalaking umawat lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Baka naman po pwede! Yakap-yakap ang dugoang 23 anyos na si Mark sa barangay Pulang Bato sa San Juan, Batangas. Pinagbabaril siya sa birthday party ng 4 na taong gulang na kaanak nila. Ang kapatid ni Mark na si Jo Marie, nadaplisan ng bala sa paa. Binaril po ng sunod-sunod. Tapos ako nasabitan po sa ganito. Tapos nung nasabitan po ako sa ganito, nagtakbo po ako doon sa may tabi ng kalsada, tumago po ako. Sa dami ng tama ni Mark, namatay siya. Kwento ng pinsan ng biktima, bisita rin sa birthday party ang gunman. Nakursunadaan daw nito at ng 4 pang kasamang lalaki ang iba pang dumalo sa party. Di pa po sila sa amin unang dumiretso. Sa isa pa pong inuman, doon po sila unang dumiretso. Doon po nagkainitan na po ata doon. Hindi po nagtagal, nagkagulo na po. Nakita raw ni Mark ang nangyaring komosyon sa mga bisita, kaya umawat siya. Pero sa kanya ibinaling ng grupo ang kanilang pangtitrip. Doon na nga nangyari ang pamamaril. Dali-daling tumakas sa mga sospek. Panawagan ng mga kaanak ni Mark. Justisya lang po. Ano po sa pinsan ko? Nawala naman po kasalanan. Nawala naman po kasalanan. Hindi ako makatlaman. Sa ngayon, tinutugis na ang 5 sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Timbog ang isang lalaki dahil sa paggawa at pagbebenta umano ng mga peking pera. Git ng suspect, lihitimo ang mga dolyar at hindi niya alam kung bakit bawal ito sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa isang coffee shop sa Pasay, nakipagkita sa asset ng NBI ang target ng kanilang entrapment operation nitong Miyerkules. Siya ang suspect na nasa likod umano ng paggawa at pagpapakalat ng peking pera. Pagkakuha ng marked money na aabot sa ₱250,000, agad na lumapit sa suspect ang mga operatiba ng Criminal Investigation Division ng NBI. Kanina, ipinakita ng NBI ang mga peking pera na nakumpiska sa inarestong suspect. Karamihan dyan, US dollars, Malaysian ringgit at treasury bonds. Aabot ito sa $200 million o nasa 12 billion pesos. Katuwang din ng NBI sa operasyon ang US Homeland Security laban sa Pilipinong suspect na US citizen din. Inabot ng 3 buwan ang surveillance at test buy operations na isinagawa ng mga otoridad laban sa suspect na gumagamit pa ng iba't ibang pangalan. It took us a few months kasi medyo maila po si Mr. Steve Reyes. On December 23, 2025 po, nakapag-test buy po kami. Nakabili po kami ng 4 pieces of $100 bills and then we coordinated with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mariing itinanggi ng suspect ang akusasyon. Ang sabi po nila fake yun, pero yan po ay 1934 United States series ng Wells Fargo Bank in the United States. Sa Amerika, yan po ay accepted. Dito sa atin ay hindi.
I don't know why. Karamihan sa mga nabibiktima ng sospek ay mga dayuhan at Pilipinong naeenganyong magpapalit ng dollar bill sa halagang kalahati ng karaniwang exchange rate. Halimbawa, sa isang $100 bill, umaabot lamang sa 2,500 pesos ang alok ng sospek. Kaya mag-ingat ang public, especially dun sa $100. Medyo maganda yung quality. So makakalusot at makakalusot siya kung hindi tayo nag-iingat. Muling paalala ng BSP para hindi mabiktima ng peking pera, tandaan ang tatlong kataga na feel, look, at tilt. For the US dollars, they use the cotton linen material. So dun pa lang, touch pa lang, rough na siya eh. So hindi siya ordinaryong bond paper na smooth. Inaalam pa ng NBI ang source ng mga peking pera. Hindi tayo pwedeng maniwala na mag-isa lang siya at kung saan gagamitin. Imagine that amount of money. Nahaharap ang suspect sa mga kasong illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit sa ilalim ng Article 168 ng Revised Penal Code at Anti-Alias Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Personal na nag-abot ng pakikiramay si Israeli President Isaac Herzog sa asawa ng Pinay caregiver na nasawi sa giyera sa Middle East. Tiniyak ng Israeli President na makakatanggap ang asawa ni Mary Ann de Vega na si Bernie Lavarias ng financial assistance at monthly stipend. Sa ilalim ito ng compensation program ng kanilang pamahalaan para sa mga biktima ng digmaan sa Middle East. Ibinahagi rin ng Presidente ang kanyang pasasalamat sa kabayanihan, katatagan at dedikasyon ng Filipino community sa Israel. Inaasahan ang pagbabalik Pilipinas ni Lavarias kasama ang labi ng kanyang asawa ngayong weekend. Mas dumami pa ang mga lugar sa Iran na inaatake ng Amerika at Israel. Sa video, kitang umuusok ang siyudad ng Avaz matapos ang missile attack. Naglabas din ng video ang Amerika ng pagtarget nito sa mga infrastruktura ng Iran. Bukod sa Iran, patuloy pa rin binobomba ng Amerika at Israel ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Ay kay US President Donald Trump, winawasak daw nila ang tinawag niyang terrorist regime ng Iran. Git niya 47 years nang papatay ng mga inosente ang Iran. Kaya bilang presidente ng Amerika, papatayin daw niya raw ang Iran. Tinawag pa niya itong great honor. Sa huling tala, halos 1,400 na ang nasawi sa Iran, karamihan ay mga sibilyan. Halos 700 naman sa Lebanon. Sa ibang balita, noong administrasyon pa umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nangyari ang isa sa mga insidente ng pagde-deliver ng mali-malitang kickback sa isang kongresista. Ayon daw yan sa hindi pinangalanang source ni Ombudsman Boying Remulla. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang testimonya na nakalahad sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating security aide umano ni Zaldico. Laman ng kanilang affidavit ang ilang litrato ng umano'y delivery ng grupo ng mga mali-maletang pera sa ilang kongresista. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nakatanggap siya ng intel report na isa sa mga tinukoy sa joint affidavit na cash delivery sa isang kongresista. Nangyari noong pang Duterte administration. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. Tingin tuloy ni Remulla, tila minamanipula lang ang mga impormasyon sa joint affidavit. They were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Hindi sinabi ni Remulla kung kanino nanggaling ang pera at sinong kongresista ang tumanggap nito. Pero maituturing daw na reliable na tao ang nagbunyag sa kanya ng impormasyon. Tinukoy din ni Remulla na si dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod umano para mabuo ang kwento sa laman ng joint affidavit ng grupo. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway.
Maglalabas ng sabina ang Ombudsman oras na matanggap ang individual affidavit ng 18 mga dati umanong security aid. Dapat panindigan nyo lahat, tsaka ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Dapat yan, personal knowledge. Hindi pwede hong general statements lang na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Sinisikap pa ng News 5 na kuna ng pahayag sina Defensor at Velasco. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Tuwing Holy Week, tradisyon na ng marami nating kapatid ang manood ng Lenten Special ng Eat Bulaga. Kaya naman, may pasilip ang Dabarkad sa dapat nating abangan. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfort. Tatlong kwentong magpapaantig sa puso ang handog ng Eat Bulaga ngayong Semana Santa. Para sa Lunes Santo, intense na agad ang mga eksena sa The CEO. Hindi mo ba ako naririnig, ha? Kahit bawasan po niyo ang sweldo ko, kahit dagdagan niyo ang responsibilidad ko, huwag lang niyo akong tanggalan ng trabaho. Pagbibidahan niya nina Joey De Leon, Wally Bayola, Miles Ocampo, Karen Aistrop, kasama sina Bembol Rocco at Perla Bautista. Welcome to Forever Resort! Pag dito kayo, may forever! Marirealize mo namang may forever sa Martes Santo. Kasama sina Bossing Vic Soto, Ryan Agoncillo at Jose Manalo. Pero pagdating ng Miyerkules Santo, bubuhos ang mga luha mo sa kwento ng Bahay Aruga. Salamat po, Nay. Tanggap ulit sa akin. Dahil alam kong napakarami ng sama ng loob na binigay ko sa'yo. Binuo mo rin ako, anak. Magpapaiyak dyan sina Paulo Ballesteros, Maine Mendoza, Alan Kay at Raisa May Dizon. With special participation ni Miss Helen Gamboa Soto. Tumutok sa Lenten Special Series ng Eat Bulaga, March 30 to April 1, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Lalaki sa Caloocan, pinatay sa saksak ng sinakal niyang kainuman. Viral na gasoline boy sa Zamboanga City, naka one-on-one interview ng News 5. May panawagan daw siya sa gobyerno. At ang bagong bonding na mga kananay sa TV5 kasama si Ate Coring. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatay sa saksak ang isang lalaki ng kanyang kainuman sa Caloocan City. Katwiran ng suspect, bukod sa nagwawala ang biktima, pinagsasakal din daw siya nito. Nasa frontline ng balitang yan si Kapitana Carol De Asa, exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang e-trike na ito sa bahagi ng C4 sa Caloocan. Sakay nito ang foreman, pintor at isang alias boss chard na may-ari ng e-trike. Maya-maya pa umihi sa gilid ang pintor. Sa kanilapitan na nakapulang foreman. Ilang sandali pa, mapapansin na tumakbo palayo ang pintor.
Dito na pala siya sinaksak ng katrabaho niyang foreman. Dito sa lugar, humandusay ang biktima na nagtamo ng saksak sa dibdib sa C4 Road, Caloocan City kaninang madaling araw. Kwento ng pulisya, galing ang biktima at ang suspect noon sa beer house. Nang dahil sa kalasingan, nagwala raw ang pintor sa beer house. Agad silang pinuntahan ng barangay at inihatid ni alias Boss Chard gamit ang e-trike. Habang nasa biyahe, hindi pa raw natigil sa panggugulo ang pintor. Pinabatukan po ako, minsan pahintuin niya yung e-trike, minsan sabi niya bilisan ko. Nang sinabi kong malayo pa yung lungos, sinakal po ako, sabi sa akin, baka gusto mo patayin kita dito. Huwag naman po ganun, kuya, ihatid ko na nga ako kayo eh. Dito na uminit ang ulo ng foreman sa biktima at sinaksak siya sa dibdib. Sinakal nung victim yung suspect. So nagalit siya at sinaksak niya ng isang beses sa dibdib. Na yun ang naging, according sa Soko, naging dahilan ng kanyang kamatayan. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idiniklara itong dead on arrival. Nahuli rin si alias Bay sa isang follow-up operation kagabi. Ano ang dahilan bakit mo nagawa? Sinakal ako eh. Nasaksak ko siya. Kasi sa sobrang niyang sa akin, sobrahan na sa hindi na kayanin. Kasi yung sa sobrang sakit ng leg ko, tulak, ganyan. Kaya hindi ko na napigilan. Tawarin lang ako kasi hindi ko naman talaga yung sadyang mangyari yun eh. May lang akong tawad sa kanila. Nakaharap sa reklamong homicide ang nanaksak na foreman. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5. Nagba-viral ang isang gasoline boy sa Zamboanga City dahil sa kaalaman niya sa isyu ng petrolyo. Cum laude pala ang gas boy. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Chicadora, exclusive. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. Maraming na-elib sa viral interview na yan ng isang staff sa gasolinahan sa Zamboanga City. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. May hugot siya. Ngayon, naka one-on-one interview siya ng News 5. Siya si Alkindal Amil, 30 years old at taga-Sulu. Si Amil ang supervisor ng gasolinahan. Yung kaalaman ko po sa oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni Sir regarding ganito, nagtatanong ako, Sir, kailan magkakaroon ng price hike, ganito, ganito. Tapos turuan niya ako kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Consistent top student si Amil mula elementary hanggang high school. Nagtapos rin siyang cum laude sa kursong BS Fisheries sa Mindanao State University sa Sulu. Pero bago maging supervisor, nagsimula rin siya bilang gasoline boy. Nakita ni Sir yung potential, so ini-ano ako sa supervisor. Kahit na medyo some of the customer na mababa yung tingin sa mga pamboy, so ito na ang proof na we the pamboy ay hindi rin basta-basta because marami ring pamboy ang mga degree holder. Matapos mag-viral, may pakiusap siya sa netizens. Huwag daw maliitin ang pagiging gasoline boy. Matutong rumispeto sa lahat ng manggagawa. Huwag kayong masyadong choosy porque you graduated cum laude. May panawagan din si Amil sa gobyerno. Magtulungan po muna tayo to settle this problem sa oil crisis, sa fuel, para po maibsan naman yung hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Kasi pag fuel po talaga ang tumira, naku, lahat po ay magtataas. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Chicadora, News 5.
Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong humina at isa na lamang low pressure area itong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay inaasahan natin na posible lang malusaw sa mga susunod na araw at wala na po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, may kalakasan po at medyo malawak ang epekto ng amihan o northeast monsoon. Yan po ay nag-extend pa dito sa areas ng Visayas at maging dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ito na marahil ang huling medyo malakas na bugso ng amihan o yung ating northeast monsoon. At maaaring sa susunod na linggo, yan po ay posibleng humina na kung saan magdudulot po yan ng patindi na init ng panahon at maaaring magtuloy-tuloy na po yung ating init na panahon sa susunod na linggo hanggang pumasok na ang panahon ng tag-init sa katapusan ng Marso. Pero sa ngayon, i-enjoy muna natin ang malamig na panahon, dulot po ng ating amihan o northeast monsoon. Yan po ay mararamdaman natin na medyo mahangin po yung conditions natin na nag-extend nga yan sa Northern Mindanao, Visayas, kahit po dito sa areas ng Mimaropa at Calabarzon, maging dito sa Central Luzon, ramdam po natin na medyo may kalakasan yung ating hangin, breezy po at mahangin yung ating kondisyon at medyo malamig pa po yung ating gabi at madaling araw. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa eastern section ng Luzon. Maliban dyan, meron tayong mga posibleng mahihinang pagulan dulot ng ating amihan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon, kasama na rin po dyan ang areas ng Aurora, Isabela at maging dito sa Cagayan. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, particularly ang western section ito, makakaasa po tayo ng maganda at maaliwalas na sikat ng araw. Medyo may kainitan sa tanghali dahil medyo clear yung ating sky, ramdam na ramdam natin yung direktang init na nagbubula sa araw, pero medyo mahangin naman po ang panahon natin. Medyo presko po yan sa tanghali hanggang hapon at sa gabi at madaling araw may kalamigan pa rin dahil sa epekto nitong ating amihan o northeast monsoon. Dito sa areas ng Visayas, meron tayong mga posibleng mahihinang pagulan dito sa eastern section ng Visayas at ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mimaropa, possible naman yung ating mga pulo-pulo o yung ating mga localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan magiging maganda rin po ang sikat ng araw sa tanghali hanggang mula umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon, tumataas ng bahagya yung ating chance ng mga pagulan na thunderstorms, particularly dito sa rehiyon ng Caraga at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsahang panahon sa tanghali. May kalamigan po sa gabi at madaling araw dahil din po sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Medyo mababa rin po yung ating tsansa ng pagulan at kung may mga pagulan tayo, ito yung mga daglian lamang o yung mga isolated light rains na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. At ganyang panahon din po ang sasalubong sa mga bibiyahe ngayong weekend. So magiging maaliwalas po generally yung ating panahon ngayong weekend sa mga bibiyahe. Pero again, namnamin po natin at i-enjoy na natin ang may kalamigang panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Dahil marahil, ito na po ang huling bugso ng ating amihan bago po pumasok ang panahon ng tag-init. Yan namang panahon ng tag-init ang paghahandaan natin sa susunod na linggo. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, sa lagi ng panahon. Para sa iyo. From west to east, susugod na naman ang matinding laban si Pinay tennis ace Alex Ayala sa susunod na linggo. Matapos ang solid last 16 run sa Indian Wells Open, number 32 na ang ranking ni Alex sa women's tennis. Pero malaking hamon ngayon ang Miami Open na kailangang depensahan ni Alex ang halos 390 ranking points mula sa kanyang historic semifinal run noong nakaraang taon na kung saan tinalo niya ang ilang bigating players. Bagamat may mga nagdududa na ngayon sa kakayahan ni Alex, malino ang mensahe ng ating tennis ace, and I quote, "I know I'm here to stay," end of quote. Showbiz, eto na nga! Ito na nga mga kananay, tawagin na si Kumare dahil malapit na ang bagong season ng Face to Face. Ang kasama riyan, walang iba kundi ang atin ang masa, the one and only Corina Sanchez Rojas, aka Ate Coring. Mas palalakasin pa ang mga usapan at tapatan sa pambansang dulugan. Abangan ang Face to Face with Ate Coring dito sa TV5 simula po March 16, weekdays tuwing alas 11 ng umaga sa Gandang Mornings ng TV5. Face to Face with Ate Coring simula March 16 na 11 a.m. dito sa TV5. Susunod. Sa gitna ng bilyong-bilyong pisong halaga ng nasabat na shabu, DILG Secretary John Vic Remulla, giniit na hindi ang mga mayayaman ang gumagamit niyan. Pang middle class daw ang shabu. At kumustahin natin ang batang palaban sa gitna ng sakit na leukemia. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi raw mayayaman kundi mga trabahador ang parokyano ng ilegal na droga sa bansa. Sinabi yan ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos inspeksyonin ang toneladang drogang nasabat sa Occidental Mindoro. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabat na sako-sako ng hinihinalang shabu sa Occidental Mindoro. Sa pagkataya ng Philippine Army, 6.8 billion pesos ang halaga ng kontrabandong yan. Nakuha ito sa sumadsad na speedboat sa bayan ng Palawan. Sakay ng bangka ang 2 tumakas pero naaresto ring mga Chinese. Huli rin ang 2 Pinoy na magsisilbi raw sanang rescue sa sumadsad na speedboat. Giit ni Remulla, malaking sindikato ang nasa likod ng toneladan droga. This is a very sophisticated organization. May mga drones in-employ yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat yung mga drugs na to. Sir, they are not ordinary criminals. Base sa markings ng kontrabando, mukhang manufactured ito sa Vietnam. Pero tila mga Chinese daw ang nagpapatakbo ng sindikato at babae ang kanilang leader. In her 30s, na Chinese national rin. Siya ang nag-rent ng bahay, siya ang bumili ng bangka, siya lahat ang nagka-transaction dito. Ang matindi pa, nasa 100 kilo pa umano ng droga ang hinihinalang nawawala. Ibig sabihin, posibleng kulang pa ang bilyong-bilyong pisong halaga ng nasabat na shabu sa speedboat. Giit ni Remulla, middle class ang parokyano niyan. Ang naapektuhan ng drugs ay hindi yung mayayaman, middle class. Yung mga nagtatrabaho sa factory, nagtatrabaho sa transportation. Sila ang number 1 consumer nito at sila ang number 1 biktima. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. At fresh na fresh mula sa pagkakapanalo niya ng gold medal sa Philippine Modern na Pentathlon 2026 para sa second national qualifying round papuntang Asian Games 2026. Kasama natin muli si Frontline Sports Bro, Michael Bercomaling. Congratulations sa iyo, Michael. Pasilip naman ng iyong medalya. At saan ba ginawa yung competition na yan? Thank you, Ms. Cheryl. So, ginawa po yung competition namin po sa Ormoc City, Leyte po. So, ito po siya. Congratulations! Record-breaking ang performance ni Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander or SGA sa kanyang laban kontra Boston Celtics. Naabot niya kasi ang kanyang 127th consecutive game at sa lahat ng yon, consistent si SGA na may higit 20 points. Binali niya ang record na dating pinaghahawakan ni Wilt Chamberlain noong 1963. Bukod dyan, nakuha rin niya ang panalo sa score na 104-102. Samantala, inanunsyo naman ni NBA Superman Dwight Howard ang kaniyang pagretiro sa professional basketball. Sa Instagram, nagpapasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya throughout these years. Nagtagal ang karera ni Howard ng 20 years na kung saan siya ay naging 8-time NBA All-Star Champion noong 2020. Binali ulit ni Swedish pole vaulter Armand Duplantis ang kaniyang sariling world record sa men's pole vaulting. Sa isang indoor pole vaulting event sa Sweden, lumipad siya ng 6.31 meters. Nilagpasan niya ang world highest na 6.28 meters noong 2025 na siya rin ang nagtala. Ito rin ang ika-15 pagkakataon na tinalo niya ang kaniyang sariling world record. Nakuha rin ni Duplantis ang kaniyang 38 consecutive wins sa bawat pole vaulting competition na sinalihan niya. Si Duplantis din ang naging gold medalist noong 2024 Paris Olympics. At yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako si Michael Bercomaling, your sports bro. Susunod viral video, ang batang may leukemia na madalas bukang bibig, si Papa Jesus. A 2-in-1 na contest na Singing Lodi, mapapanood na sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na ng matagpuan ang tatlong negosyante ng ginto sa Lalo, Cagayan. 2 bangkay ang nakita sa gitna ng kalsada habang sa kanal naman ang isa pa. Ayon sa mga testigo, nakita nila ang mga suspect na inilalabas ang mga bangkay mula sa kotse mismo ng mga biktima. Posibleng mga katransaksyon sa benta ng gold bar ang mga suspect. Hinihinalang pinagbabaril ng mga biktima dahil sa nakita mga basyo ng pala sa inabandonang sasakyan ng mga ito. Pagnanakaw din ang tinitingnang motibo sa krimen dahil nawawala ang higit 1 milyong pisong cash ng mga biktima. Patuloy na tinutugis ang mga suspect. Nag-viral ang video ng isang batang may sakit na leukemia. Ayon sa kanyang ina, madalas na bukang bibig ng kanyang anak si Papa Jesus. Ang buong kwento sa Frontline report na ito. Ito ang viral video ni Baby Ellie na humaharap sa acute myeloid leukemia o AML. Kausap niya ang kanyang mami habang sinasambit ang mga salitang ito. Salamat kay Papa Jesus, tatay natin yan. Mapan ka dyan ni Papa Jesus? Yun. Kahit daw ang kanyang mami Maiden nabigla sa sinabi ni Ellie. Mami, may story ako, sabi niya ganyan. Kasi akala ko mga kung ano-ano lang na kwentong-kwentong bata, ganyan. Tapos yun, sinabi niya, punta na ako kay Papa Jesus, sabi niya. Wala po akong feelings na nagpapaalam siya dun sa video na yun. Kwento ni Maiden, masiglang bata naman si Ellie hanggang sa noong nakaraang taon. Napansin nila ang pagsulpot ng mga pasa sa kanyang katawan. Halos everyday meron siyang bagong pasa. Tapos matagal po yun mawala. O yung pamumutla or very pale po yung kanyang skin, especially dito sa mga pala, tapos sa lips po niya, as in nagyayelo. So, doon po namin, ni-start na pina-check up na po siya. Nung una, inakala ng mga doktor na iron deficiency lamang ito. Pero sunod-sunod daw ang lagnat ni Ellie. Nang surian siyang maigi, nakumpirmang meron siyang acute myeloid leukemia, genetic o namamana ang sakit na ito. Kaugnay naman sa survival rate ng leukemia. Sa mas malalaki po or mas mayayamang bansa po, nasa mga more than 70% po. Pero sa mga low to middle income countries po tulad natin, nasa less than 50% po siya. Sa ngayon, mas mabuti na ang kalagayan ni Ellie kumpara sa viral video. Para naman sa mga nais magpaabot ng tulong kay Baby Ellie, maaring magpadala ng tulong pinansyal sa mga sumusunod. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga mga kapatid, malapit nyo na pong mapanood dito sa TV5 ang pinakabagong search para sa susunod na concert superstar ng bansa, ang The Singing Lodi. Pero di lang po yan basta pasiklaban ng boses ha, reality TV pa. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marfort. Mga Lodi, ready na ba kayo makilala ang next singing champion ng bansa? Dahil darating na ang pinakabagong singing contest na may kakaibang timpla, ang The Singing Lodi. Dito katulad ng nakasanayan dahil ang contest na ito, 2-in-1. Singing contest na, reality TV pa. Nagpirmahan na nga ng kontrata sa pagitan ng TV5 Network at RSM Entertainment sa pangunguna ni TV5 President and CEO Guido Zabaliero, Chief Financial Officer Pierre Buhay at executives ng RSM. Proud ang RSM sa partnership na ito sa 5 dahil iba talaga ang power ng kapatid network. At bukod sa reach, kilala ang TV5 na pioneer ng singing competition formats. We chose TV5 to be our partner kasi iba na talaga yung pagka nasa mainstream television ka, di ba? That's number 1. Number 2, ang TV5 kasi, dito nag-start talaga yung mga singing shows or singing contest where they are well known for building up stars.
Bigati na magiging judges sa Singing Lodi dahil mga sikat sa entertainment at OPMC nang sasala sa mga contestants. Ang grand prize, 1 million pesos at isang recording contract. This is about a singing contest nationwide. We are looking for next concert superstar. O ano kapatid, baka ikaw na nga ang next concert superstar ng Pinas. Abangan ng The Singing Lodi, coming soon dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng binugbog ng nanlimos na palaboy, binawian na ng buhay. At sa gitna nga ng krisis sa langis, mga nakakabayo sa drive-thru na ispatan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Susunod, babaeng binugbog ng nanlimos na palaboy, binawian na ng buhay. At sa gitna nga ng krisis sa langis, mga nakakabayo sa drive-thru na ispatan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babae na binugbog ng palaboy sa Mandaluyong City. Ang punot dulo niyan, hindi raw binigyan ng limos ang suspect, kaya pinagsusuntok nito at inumpog pa ang ulo ng biktima. Narito ang Frontline Report. Yung nagawa ng bag. Wawa naman. Sa video na to, pinapaypayan at pinakakalma ang nakabulagtang babae. Yung snatcher, ito yung snatcher, oh. Yan yung snatcher, oh. Pilit kunin yung bag. Tapos binugbog pa yung binugbog pa yung babae, oh. Binugbog pala ang babae ng isang lalaking palaboy. Nangyari yan sa baba ng MRT Boni Station sa Mandaluyong noong Miyerkules. Ayon sa mga pulis, nanlilimos daw ang suspect sa babae. In-approach ko itong ating pong suspect na nung hindi po siya mabigyan ng limos, yun na nga po yung hindi magandang nangyari na nasaktan po yung ating biktima. Agad na aresto ang suspect sa tulong ng mga nakakita at mga nakabantay na Coast Guard sa lugar. Nadala ang babae sa ospital sa tindi ng tinamong bugbog sa ulo. Sa kwento ng tumulong na vendor, naalarma siya nang mapansin ang ilang rider na may tinitignan sa bandang unahan at nang puntahan. Doon niya nakita ang ginawa ng palaboy sa biktima. Sinusuntok yung babae. Sinusuntok sa mata, tapos tinatadyakan, sinusuntok ulit. Nung biglang napahiga na yung babae, bigla ba inumpog yung ulo niya dun sa may mismo pinagkahigaan niya, inumpog yung ulo. Bumaba pa rin yung isang lalaki na nakamotor, inapas niya ng helmet niya, kaya napababa yung lalaki, kaya napahiga na. Ngayon lang daw nila nakita ang lalaki, kaya posibleng dayo lang ito sa lugar. Mahaharap siya sa reklamong murder matapos bawian ng buhay ang biktima kagabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nabisto ng DNR ang isang resort sa Mount Apo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Tinayuan ng swimming pool ang bahagi ng Mount Apo Natural Park. Naabutan pa nga na matauhan ng DNR na may ilang naliligo roon. Inireklamo ng ahensya sa provincial prosecutor ang may-ari ng resort dahil sa kabi-kabilang paglabag. 6 na resort pa raw sa Mount Apo ang nireklamo ng DNR. Git ng ahensya, itinuturing na protected heritage ang Mount Apo Natural Park. Mga kapatid, lalo na po sa mga kabataan dyan, dadalhin ko kayo sa palasyo, sa sentro ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kapag narinig mo ang Malacanang
automatic yan na presidente agad ang naiisip. Pero alam nyo bang ang palasyong ito ay may mahigit 2 siglong kasaysayan? Ang Malacanang Palace ay itinayo noong 1750 bilang summer house ng isang mayamang negosyanteng Kastila. Hindi pa po ito ang sentro ng kapangyarihan noon. Kumbaga, para lang itong bakasyunan sa tabing ilog. At bakit nga ba doon? Dahil katabi po ito ng Pasig River. Noong panahon ng Kastila, bangka ang pangunahing transportasyon kaya madaling marating ang lugar mula sa Maynila. Kalaunan, ginawa po itong opisyal na tirahan ng Gobernador General ng Espanya sa Pilipinas. Nang dumating naman ang mga Amerikano noong 1901, sila rin ang tumira rito bilang sentro ng kanilang pamahalaan. At nang maitatag ang Commonwealth noong 1935, dito na po nanirahan ang unang Pangulo ng bansa na si Manuel L. Quezon. Isa pang trivia mga kapatid, hindi lang iisang gusali ang Malacanang katulad po ng nakikita nyo sa mga larawan. Isa po itong malawak na complex na may mga opisina, museo at mga bulwagang ginamit sa mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa. Mga kapatid, lalo na po ang mga kabataan, tandaan ninyo na ang palasyo ng Pangulo ay higit 200 years ng testigo ng kapangyarihan, politika at kasaysayan na gaya ng K. Alaman ay K. Yamanan. K. Okay. Susunod, nakakalokang oil price hike idinaan sa memes ng netizens. Meron pang nag-romantic dinner sa mamahaling lugar. At ang pasilip sa arirang comeback ng BTS. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, inilapag na ng BTS ang trailer para sa kanilang much-awaited comeback album na Arirang. Animated ang trailer ng Bangtan Boys. Inspired po yan sa kwento ng 7 Koreans at Howard na dokumentado ng The Washington Post noong 1896. Bit-bit ng BTS comeback album ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng first ever recording ng Arirang. I-release po ang album sa March 20. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Ito mga kapatid, nakaka-oh my gosh talaga ang presyo ng petrolyo. Pero kahit seryoso ang problemang yan ha, may ilang idinaan na lang ito sa katatawanan. Yan naman, no? Meron imbis na sa gas station, sa gas station na lang dumaan. Habang ang iba naman sa gasolinahan nag-romantic dinner para raw mamahalin. Ito ang dagdag presyo na may dagdag good vibes. Oh my gosh talaga ang presyuhan ng petrolyo ngayon. At hindi pa nga yan bababa sa mga susunod na araw at linggo. Kaya mga kapatid nating butas na ang bulsa, mano-mano ng pinigilan ang pagpapalit ng price card sa mga gasolinahan. Kung sa high-end resto nyo naman gustong kumain o mag-date, good evening. Here's your premium V-Power High Octane Gas. Para raw makatipid, imbis na car, ride the Carabao. Chillin' like a hasyendera ang ganap ni na Mamatsero. Mas okay siguro to, mas tipid. Ayan ang mga kanok mo. Makasakay tayo sa Kalabaw. Kiss na raw muna sa gas station. Grass station ang check. Amazing! Look at this love!
Imbis naman sasakyan, kabayo ang namataan sa isang drive-thru ng fast food restaurant sa Bukidnon. Ayon sa netizens, unleaded grass ang need niyan. Ang ilan, nag-artificial intelligence o AI para sa mga options. At dahil bawal ang container at drum dahil baka mag-hoard ng gas, o eto bangka, pagas please. Ano naman kayang say ng mga e-bike user ngayon? Kidding aside, tipid muna tayo mga kapatid. Iplano muna nating maigi ang mga biyahe at subukan ng alternative transport o mag-commute. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Galing talaga ng mga Pinoy. Oo nga, naghahanap talaga ng humor sa lahat no? Nagagawa pa. So luxury na ngayon ang pagpunta sa gas station. Oo. Diba? Parang hotel na yan. Diba? 5-star hotel ang dating. Totoo. Nako, seryosohin po natin yan yung pagtitipid. Hindi lamang this week yung bugso niyan ha. May mga susunod pa. Marami pang susunod. So halos sure na naabot ng 100. Ikaw, ramdam mo na, di ba? Ramdam na. Mahal eh. Handon na Ang mahal talaga. Malala pa yung sitwasyon sa Middle East. Ayun, kung kaya mag-carpooling, better, di ba? Bicycle, no? Pero Or tabayan maglakad. Kung malapit lang naman, iwas traffic. Ilabas nyo na yung mga electric scooter nyo na hindi nyo na ginagamit. Pwede na uling gamitin. Pero ingat kasi hindi pedestrian friendly. Oo, kaya. Ang mga kalsada natin. Abangan nyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.